The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 4, Patience is a Virtue. Anong nangyari sa'yo, Red? Bakit napatawag ka? Nag-aalalang tanong ni Drethea sa akin nang biglang napatawag ako sa kanya. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Sobrang nabigla ako sa mga pangyayari at nakita ko kanina. Wala din dito si Ate Quirena sa mansion kasi nga namalengke pa siya kaya wala akong malapitan at mapagkwentuhan ngayon. Kasi, kinakabahan ako, Dry. Hindi ko alam ang gagawin ko, parang maiiyak kong sabi ko sa kanya. Ano bang nangyari? Ang dami at ang bilis lang. Parang hindi ko maproseso sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ano na nga kasi, ang dami mo pang sinasabi, nabibitin tuloy ako sa chika mo. Natawa na lang ako dahil sa inaste niya. Heto na nga, ikukwento ko na. At sinimulan kong ikwento ang buong mga pangyayari ngayong araw. Maging siya din ay sobrang nabigla at natatawa sa mga kwento ko. Totoo, sila yung mga alaga mo. Tila pinagtatawanan pa niya ako. Oo nga paulit-ulit. Syempre kino-confirm ko lang. Sana all. Ang popogi naman ng mga alaga mo. Sana ako na lang nasa pwesto mo ngayon. Kinikilig pa niyang ani. Ako naman ay napairap na lang sa hangin. Akala niya talaga madaling makipagsapalaran sa mga ugali ng mga alaga ko. Unang araw pa nga lang ay grabe na agad ang nalaman ko tungkol sa kanila. Ang gaspang ng ugali, lalo pa iyong dalawa. Kumukulo talaga ang dugo ko kay Kainzo at Draco na iyon. Pero sobrang laki at dami ng abs niya, shit hindi ko na rin mapigil ang kiligin dahil sa alaalang pumasok sa aking isipan. Tumili din naman si Drethea. Hala. Sana all talaga. Gusto ko din makakita ng ganyan sa personal. Gaga, bawal sa iyo ito kasi censored. Sabi ko sabay tawa na parang demo niya sa isang pelikula. Grabe ka naman sakin. Parang hindi kaibigan, Nagbibirong pagtatampo din daw nito. Okay, joke lang pala, haha. Bawi ko din na parang isang siraulo. Oh, ano nang gagawin mo ngayon yan? Hindi kaya mapag-alitan kanya ng mga boss mo. Pag-iiba niya ng topic at mukhang concerned din siya dahil sa mga narinig niya mula sa akin. Oo nga, kinakabahan din ako kasi baka magsumbong iyong dalawa sa parents nila at matanggal kaagad ako, tila naiiyak ko pang kwento kay Drethea. Hoy, huwag ka na lang muna maging OA. Sayang lang luha mo kung sakali mang hindi ka rin naman matatanggal. Just hope so na hindi ka nila ilalaglag. Pagpapagaan ni Drethea sa nararamdaman ko. Hindi naman talaga ako iiyak. Kaya ko naman to, fighting lang diba? Fighting, Red. At matapos nun ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Hindi din kasi ako pwedeng magbabad sa pagtawag ng matagal kasi baka maabutin ako ng mga amo kong parang mga dragon at kainin na naman ako ng buhay. Agad akong lumabas sa kwarto ko at dali-daling nagpunta sa hardin ng mansion para magmuni-muni muna. Tapos ko na rin naman ayusin ang kwarto ni Kainzo. Buti na lang at nakita ko ito. Ang kwarto pala niya ang may nakalagay na letter K sa harap ng pinto. Hindi na din naman siya bumalik pa para i-check ang room niya kaya nang matapos ako ay iniwan ko na lang muna ito at isinarado na lang ang pinto. Lalalakanta ko pa habang pinagmamasdan ang mga halaman sa paligid na sobrang kamangha-mangha ang ganda. Sobrang linis din dito sa hardin nila, halatang hindi ito pinababayaan ng mga tao at palaging inaalagaan ang mga halaman na nakatanim dito. Test, pati ba naman sa pagham, ang pangit ng boses mo. Napalingon na lang ako nang marinig ang boses na iyon. Siya na naman, as usual. Pasensya na po kayo Sir Kainzo, paghingi ko ng paumanhin dito. Tapos mo na ba ang ipinag-utos ko? Strict-ang sabi nito. Tumango naman ako. Opo, tapos ko na po, sir. Kung ganon, that's good. Sabi nito at naupo sa isang bench doon sa garden nila. Sinundan ko lang siya ng tingin at nagpatuloy na akong maglakad at magtingin-tingin sa paligid. Habang manghang-mangha ako sa nakikita ko sa aking paligid nang biglang narinig ko ang pag-strum ng isang gitara at ang biglang pagkanta ng isang malamig at malaanghel na boses sa aking likuran. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fail. You must that I'm new to this. But I have seen this all before.
Agad namang nakuha niya ang atensyon ko. Ang ganda ng boses niya. Parang hainghele ka sa sobrang lalim at lamig. At hindi mo talaga aakalaing binabae siya. Cause every time you hurt me the less that I cry. And every time you leave me that quicker these tears dry. And every time you walk out the less I love you. Baby, we don't stand a chance, it's sad but it's true. I'm way too good at goodbyes. Parang nalulunod na talaga ako kasi damang-dama ko ang bawat nota at ritmo ng kanta. Wow, ang ganda. Papuri ko habang masayang pumapalakpak sa harap niya. Pero wala man lang siyang naging reaksyon at bigla na lang itong nag-walk out. Trip neto. Siya na nga kino-compliment pero siya pa itong nagagalit. Di wow. Iha, patulong naman dito. Oh. Napatigil ako sa pag-iisip nang marinig ang sigaw ni Ate Quirena mula sa labas ng gate. Agad naman akong tumakbo papalapit sa kanya at tinulungan siya sa mga bitbit niyang mga pinamili sa palengke. Maggagabi na nang matapos magluto si ate ng hapunan at sakto naman na narinig kong nakauwi na daw ang dalawang amo namin galing sa trabaho. Halika na iha, isasaayos pa natin itong mga pagkain sa hapag para na rin makakain ng maaga ang mga amo natin. Siguradong pagod na rin ang mga iyon. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. At inihain na nga namin isa-isa ang mga pagkain sa hapag. Wala pa naman doon ang mga amo namin dahil siguro nagbibihis pa ang mga ito. Sandali lang iha, tatawagan ko muna sila ma'am at sir. Pero bago siya umalis ay lumingon siya sa akin. Teka, ikaw na palang tumawag doon sa mga alaga mo. Puntahan mo na lang sila sa itaas at pababain mo muna para makapaghapunan na sila. Dahil doon ay biglang nagiba ang ihip ng hangin sa paligid. Pakiramdam ko tuloy ay parang lumabas ang kaluluwa ko sa katawan. Nakailang lunok din ako bago magkaroon ng lakas ng loob sa pagkatok sa naunang kwarto na kasalukuyang kaharap ko ngayon. Hello, sir. Good evening po. Pinapatawag po kayo ni Ate Quirena sa baba. Kakain na daw po kayo ng hapunan. Bigla na lang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang demigod. Isang anghel mula sa langit Si Sir Iwan pala. Hindi ko pa siya kilala, Basta ito yung lalaking tinatawag nila Kainzo at Graiko na kuya daw. Oh, good evening din, miss, I'll be right down there for a minute. Nakakalaglag panty ang ngiti nito at nakakatunaw titigan ang dimples nito. Tumango na lang ako na parang isang tuta. Sunod ko namang pinuntahan ang kasunod na kwarto. Ito ang kwarto ni Sir Graiko at parang lalo lang akong kinabahan na kumatok. Nang huminga ako ng malalim at akmang kakatok na nang bumukas naman kaagad ang pinto at bumungad si Sir Graiko sa harap ko. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi ka pa ba talaga satisfied sa nakita mo kanina? Bumalik ka pa talaga dito Ang lakas naman ng apag mo para manyakan ulit ako at pag nasaan na naman. Nakangising sabi nito. Dahil doon ay kumunot ang noo ko at nawala ang mga pagpapantasya sa utak ko. Aba. Sobra na siya, below the belt naman masyado kung mambintang. Ang assuming masyado, deluluam. Excuse me, Sir Graiko, pero hindi po ako pumunta dito para manilip o ano sa iyo. Pinapunta ako dito ni Ate Quirena para tawagin kayong magkakapatid na kakain na ng hapunan sa baba, okay? Matari kong sabi pabalik at inirapan siya nang hindi niya nakikita. Dumiretso naman ako sa last room dito. Hello, sir. Good evening po. Pinapatawag na po kayo sa baba para maghapunan na. Pero walang sumagot. Sir, kumatok pa ako ng kumatok kasi baka nakatulog lang kaya hindi niya ako marinig. Pero wala talaga, hanggang sa naisipan kong kalabitin ang doorknob na kaagad namang bumukas. Hindi pala nakalock to. Dahan-dahan at unti-unti kong ipinasok ang ulo ko sa maliit na siwang ng pinto para masilip kung anong meron sa loob pero walang tao. Atras na sana ako nang may magsalita sa likuran ko. Are planning to do something awful. Biglang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo at parang hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Sir, wala po, sir. Sinilip ko lang naman po kung nandun po ba kayo sa loob kasi walang sumasagot kahit nakailang tawag at katok na po ako. Napa-asek siya. Kapag walang sumasagot, ibig sabihin walang tao, di ba? Kaya sa susunod, huwag kang manilip ng kwartong hindi naman sa iyo,
Aniya pa at nginisihan ako na parang nanunuya. Nagbaka sakali lang naman po ako, sir. Sa susunod, huwag mo nang subukang magbaka sakali, masasaktan ka lang sa malalaman mo. Medyo napataas ang boses niya kaya nabigla ako. Parang hindi naman konektado yung mga sinasabi niya sa ginawa ko, Brokain ba siya? Mukha nga, kasi malamlam ang mga mata niya at pula na tila kagagaling lang sa pag-iyak. Why are you looking? Stop that. Get lost, okay? Sigaw pa nitong muli na lalong nagpatarante sa akin. Yumuko na lang ako, sorry po ulit sir. Hindi niya naman na ako sinagot at pumasok na ito sa kwarto niya nang walang pasabi at padabog na isinara ang pinto. Bumuntong hininga na lang ako bago ako bumaba na. Oh, iha, bakit hindi mo kasama si Sir Kainzo? Nasaan na siya? Bulong sa akin ni Ate Quirena nang makalapit na ako sa kanya. Nagsisimula na palang kumain ang mga amo namin sa hapag habang magiliw silang nagkwentuhan. Ayaw niya po, mukhang may problema po siya. Ganun ba bago pa matapos si Ate Quirena sa kanyang sasabihin ay sumabat ang amo naming babae. Oh, I forgot, hindi ko pala napakilala sa inyo ng maayos itong bago niyong yaya, mga anak. Come here, iha. Tawag nito sa akin kaya lumapit din ako kahit nakakahiya ng sobra. Siya nga pala si Fareya Red Lovey Ethan na kaibigan ng anak ni Tita nyo Darila. Dahil doon ay napangiti na lang ako ng awkward. Yeah, we know her and she's not welcome in this mansion. Nabigla naman si Madam sa sinabi ng anak nito kaya kinabahan ako ng malala. What are you talking about, Draco? Sabat ng daddy nila habang nakataas kilay. She has a bad mouth, Dad. She even had the guts to talk to us in an inappropriate way. Tumahimik naman si Sir Iwan. No, Dad. The truth is, Kainzo and Draco are the ones who said inappropriate words to our new yaya. Bigla namang nagbago ang mood nitong si Sir Draco at masamang tumingin sa kanya ang parents nila. Oh, come on. Palagi na lang kayong naniniwala sa anak niyong iyan. Why the heck did I even exist in this mansion? Sabi nito at walang ano-anong umalis sa hapag. I'm so sorry for my sons, iha. Medyo spoiled brats kasi ang mga iyan kaya hindi mapagsabihan. But you can trust on Reiko here. He is the most disciplined one and you can count on him, anytime. Pagpapaliwanag pa ni Sir, medyo spoiled pa sila sa puntong yan, paano na lang kaya ugali nila kung super spoiled na sila? Parang hindi ko ma-imagine. Hahaha, ngumiti naman ako ng pilit pero hindi ko na lang pinahalatang wala akong interes sa kwento niya. Sige po, sir. Salamat po. And before we forgot, sabat ulit ni Madam. Ako ang mommy nila. You can call me Madam Chinay or Madam Chi na lang if you want a more concise and easy to pronounce name. Tumango na lang ako bilang sagot dahil wala naman akong alam na dapat isagot sa kanya. At ako naman ang daddy nila. I am Matthew Dion Florencio but you can call me, sir. Matthew or Sir Matt. Matapos nilang kumain ay inayos din namin agad ni Ate Quirena ang hapag. Bukas pa naman siguro ang start ng trabaho ko na pagbuntot sa mga amo kong siraulo. Hi, Mom, Dad, Kuya, Draco. Narinig kong sigaw ni Sir Kainzo mula sa itaas ng hagdan. Is Patience a virtue? Tanong nito pagkatapos matarantang lumapit sa kanya ang mga kapatid at parents niya. Napakamot na lang sa ulo ang mga kapatid niya at iniwan siya doon. Pagkatapos ay napailing na lang ang mommy at daddy niya pagkatapos ay tinap ang balikat niya na naiwan siya dong nakanganga pa rin. Aalis na sana ako sa pagkakasilap nang mapatingin siya bigla sa gawi ko. You, sagutin mo ang question ko. Bawal ang walang sagot kasi tatanggalin kita sa work if wala lang maisagot dito. Nakinig lang naman ako sa kanya habang nagsasalita siya ng kung ano-ano. Is patience really a virtue? Tanong nito ulit. Napatunganga naman ako. Ano bang meaning ng virtue? Hindi ko pa nababasa yan, Hindi pa naman ako mahilig magbuklat ng dictionary. Napalunok na lang ako. Opo, virtue po siya. Sabi ko na lang kahit hindi ko naman talaga gets. Tumawa naman siya bago nagmadaling umakyat ulit sa taas. Problema naman nun.
Tsaka ano bang virtue yan? Ma-research nga kapag nagka-load na ako, hahaha. Kayo, alam nyo ba ang kasabihang, patience is a virtue? Kita-kita ulit sa susunod na chapter. Kung nakarating ka dito sa dulo, pahingin naman ng subscribe at like. Kita-kita sa susunod na chapter.